Hello, good morning mga lalabs, mga bayots. Pag-uusapan natin itong abogaga. Pareho silang abogada ni VP Sara, no? Itong sinasabi niya na si VP Sara daw ay giniit niya na dapat magpresenta ng mga ebidensya laban sa mga akusasyon laban sa kanya. Wow, baliktad na ngayon. Ang tanong, abogada ba talaga to? Or siguro, nakakuha lang ito ng tawag dito, diploma at certificate siguro bilang abogada sa Recto Quiapo branch. Bakit? Hindi ganyan ang kalakaran. Kung ikaw o ito ang nag-akusa kay BP Sara na si BP Sara ay magnanakaw, kung ano-ano pa, edi dapat ikaw, isang abogado, ang magpresenta ng ebidensya laban kay BP Sara na ito kay magnanakaw ka, kung ano-ano, dahil meron kaming ebidensya laban sa'yo. Tapos, si BP Sara naman na inakusahan, maglabas din siya ng kanyang ebidensya, pero hindi doon. Pero baliktad ngayon eh. So, ayon pa dito sa 21 hours ago, balita ng nag-circulate nito sa mga mainstream media, sa mga social media platforms, no? So, ang balita ngayon, dito tayo lagi, iginiit ni House Committee on Justice Chairperson Jervil Luistro na malinaw na sa umiiral nilang patakaran. Sa inyo lang yun. Napatakaran ninyo dyan sa Kongreso, pero sa batas wala yun, no? Ang patakaran na ang respondent umano ang siyang pangunahing prepresenta ng depensa habang ang mga abogado ay naroon lamang upang tumulong. Really? Kaya siguro ito, for sure, wala tong kaso na naipanalo bilang isang abogado. At sa mga kababayan natin sa Pilipinas, maawa kayo sa mga sarili ninyo. Kung kayo ay may mga problema, kailangan ninyo ng abogado, wag po ito. Wag kay Clear Castro, dahil mga bubu yan na mga abogado. Akalain mo, so binago na pala ngayon yung batas ng 1987 Constitution ng Pilipinas. Kung sino pa yung inaakusahan, siya pa ngayon yung magpresenta ng kanyang ebidensya doon sa nang aakusa. Bulok. Dahil nga, bayad ito eh. Mga grupo ito ng malitagang. At the nerve ng babaeng ito mag-akusa kay BP Sara na kung saan ay ang asawa niya, siya bilang isang abogado na dapat isuko niya ang kanyang asawa sa batas. Hindi eh. Asawa niyang nanggahasa ng minor de edad, tinago niya at kumuha siya ng abogado dito sa law firm ng mister ni BP Sara at may 8 or 10 million ay hindi nagbayad. Ito. Tingnan mo kung gaano kagarapal, kawalang hiya, kakapal. Tingnan mo yung mukha, oh. Burot na. Lumulubo, nagmamantika na ito sa kakalamon sa pira ng taong bayan na sinusuhol sa kanila ni Martin Romualdez. Sinusuhol ni Lisa Marcos at ni Bongbong Marcos para gipitin si BP Sara para hindi makatakbo pagka-presidente sa 2028. Ito yun sila eh. Mga malitagang. Tapos, iyon pa. Binigyan din na ang kasalukuyang yugto ay preliminary investigation pa lamang kahit hindi pa ito ang full trial kung saan mas nangingibabaw ang papel ng mga abogado. So, may balita din kanina sa isang napanood kong lawyer na strategy daw ni VP Sara ay hindi siya or sila dadalo sa preliminary investigation. Sa ganitong setup niya, hindi maaaring ang mga kongresista o ibang partido ang magpresenta ng ebidensya para sa respondent. Fiscal kami dito, prosecutors kami dito, hello, hindi kayo ganyan. Ipinaliwanag rin ni Luistro na ang tungkulin aniya ng mga miyembro ng komite ay suriin ang ebidensya mula sa magkabilang
panig at alamin kung may probable cause upang umusad sa susunod na yugto ang impeachment. Itinakda ang susunod na pagdinig sa Marso 25 kung saan inaasahang mas lilinaw ang magiging direksyon ng kaso laban sa Vice Presidente. Wala nga kayo eh. Wala kayong ebidensya, kaya kayo ngayon nangangalap. Kaya nga kayo kuda ng kuda, galit kayo dyan sa Kongreso dahil noong sumagot si VP Sara sa ang kanyang kampo ng ad cautelam, parang sumagot lang siya nagsubmit lang siya ng papel doon na walang laman. No? Ang sabi doon, hindi kayo pinapabasura lahat ng mga complaint nila laban kay VP Sara dahil yung iba doon ay naisubmit na nila last year at na na yun, nahatulan na yun ng Korte Suprema na null and void na yun at may final na yun na hatol doon. So inulit pa rin nila. Ito mapupunta pa rin ito sa dismiss. Dahil yung bago pa matapos ang 1-year roll ban ni VP Sara sa pag-file ng impeachment noong February 6, February 4 pa lang nag-file na sila de Lima. O another technicality na naman iyon. So ngayon, kahit pa sila mga lalabs, mga bayots, ay dyan, sure naman tayo, given na yan, na talagang kahit wala silang concrete evidence laban kay VP Sara, ipagpapatuloy po nila ang impeachment at dadalhin iyon sa Senado. At pagdating sa Senado, magbobotohan doon. Tapos sasabihin na halimbawa, may probable cause na dapat patanggal si VP Sara bilang Vice Presidente, tapos si Tito Soto nang magiging Vice Presidente dahil excited siya. Tapos hindi na makatakbo si VP Sara, dalawa lang yun eh. Tanggalin siya sa pwesto, mag-resign siya, or yun, ibabanda siya na kahit barangay captain hindi na siya makatakbo. Pero ito mga lalabs, mga bayot, sa 1987 Constitution, dito tayo. So ayon dito sa 1987 Constitution Section 7 Article 7 Section 3 ng Philippine Constitution, Vice President may be removed from office in the same manner as the President. This refers to impeachment which is complained in Article 6, Section 2 of the 1987 Philippine Constitution. Tapos ito yung who has the power to remove the Vice President, yun nga House of Representatives. Tapos mag-initiate sila ng impeachment. Tapos yan, kung sabihin man yan na talagang si VP Sara, ka-impeach, tapos ipapasa yun sa Senado, tapos mag-conduct din ng impeachment trial ang Senado, tapos pagbubutuhan ng two-thirds ng mga senador na ma-convict ang Vice President. Pero dito tayo mga lalabs, mga bayots, ito yung pinaka-importante na excited ang ibang mga loyalista nga at mga makakaliwang grupong Pink CPP na ma-impeach si VP Sara at matanggal na. Ayon dito sa 1987 Philippine Constitution, important courts. After kasi ng Senado, Korte. So, courts like the Supreme Court of the Philippines cannot directly remove the Vice President. So, hindi agad-agad nila pwedeng alisin ang Vice Presidente. Removal from the office is a political process through impeachment, not a court decision. Summary, the Vice President cannot be automatically removed by a court. The Constitution requires impeachment by the House and conviction by the Senate. So ito mga linaw mga lalabs, mga bayot. Hindi automatically na matatanggal si VP Sara pagka-presidente. So bigti na lang kayo. Wala kayong magawa kahit ano pang gagawin ninyo dyan. Inaapura ninyo, minamadali ninyo impeachment kay VP Sara dahil akala ninyo matatanggal na kaagad si VP Sara. Hindi pa. Korte Suprema ang magdesisyon after all.